Let us open our Bible on Proverbs chapter 19, verse 16. Praise the Lord. He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die. Yes, napaka-importante po ito. Ang subject po nito yung ating kaluluwa, yung ating soul. And remember that, that is the reason why Jesus Christ came to this world to save our souls, no? Para iligtas ang ating eternal souls. So pag ang souls ang pinag-uusapan dito, na binigyan ng Diyos ng kahalagahan sa kanyang sariling pananaw, sariling discretion, at alalahanin natin, pag sinabing soul ang pinag-usapan, hindi ito nonsense or hindi po ito matatawag natin na walang senses. Pag soul ang pinag-uusapan, this is the most accurate and matatawag nating direct na senses na maramdaman ng ating sariling kaluluwa. It can be hurt, it can be rewarded with joy, it can be blessed, it can be cursed. Lahat ng mga mararamdaman po natin yan. Kaya napakahalaga po nito. And beside that, na we have the senses, we have all the matatawag nating emotions sa ating kaluluwa. That is forever. That is eternal. That is so-called endless. So, napakahalaga po nito. Napaka-importante po nito. Now, kinakailangan tayo, we have enough knowledge, we have enough wisdom, we have enough understanding sa how to handle our souls. No? Paano natin ingatan itong ating kaluluwa? Na napaka-importante po nito. Kasi ito yung mahalaga sa part ng ating katawan. Ito yung pinaka-lasting sa part ng ating being. So, therefore, this has to be cared. No? Kailangan talaga itong maingatan ng lubos. So, ano ngayon ang pamamaraan para yung ating kaluluwa ay maingatan ng husto at hindi ito mamamatay? Kasi ang pinag-uusapan dito, maingatan siya at hindi mamamatay. Ano ang cause na maiingatan ito? Ano rin ang cause na mamamatay ito? Now, pag sinabing maingatan, this will be kept in the kingdom of God. This will receive the eternal glory of God. This will be spent with the eternal riches of God. Yan yung maingatan. Pag sinabing mamamatay ang ating kaluluwa, kailangan talaga natin yan mabigyan kahit pa man ng highlight. Para sa ganun, gawin natin ang lahat ng pamamaraan na hindi mamamatay yung kaluluwa natin. Kaya nga sinasabi dyan, the second death, that is to be thrown in the lake of fire. And remember that is forever. That is eternal. Sinabi dyan, the soul that sinneth, it shall die. So, kung ang ikamamatay ng ating kaluluwa, the so-called sin. Now, saan ngayon magsisimula ang kasalanan? If you despise the ways of God. If you despise the will of God, if you despise the commandments of God. Yan yung nangyari kay Lucifer. Yan yung nangyari sa buhay ni Adam at ni Eva. Yan yung nangyari sa mga people in the days of Noah. Yan yung nangyari kahit pa man na nangyayari ngayon sa panahong ito. Kaya ngayon sinabi dito, he that keepeth the commandment, keepeth his own soul. So napaka-importante na hindi tayo mawawala sa pag-keeping of his commandments kasi yung kaluluwa natin, dyan ito ma-preserve, dyan ito maingatan. But he that despises his ways, whose ways? The ways of God. Whose ways? His commandments shall die. Do not despise. Pag sinabing despise, hinamak mo, hindi mo binigyan ng kahalagahan. Pag sinabing despise, ito po ay nilapastanganan mo. Kaya napaka-importante, huwag nating kalimutan ano ang ikaliligtas ng ating kaluluwa at ano ang ikakapahamak po nito. Basahin po natin ang Proverbs 3 verse
1. Praise the Lord. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Ayan. See? My son. Meaning to say, this is a counsel or advice of a father. No? Isa itong payo ng isang ama. My son, forget not my law. Huwag mong kalimutan ang aking mga tuntunin, huwag mong kalimutan ang aking mga batas. But let thine heart keep my commandments. So, pag sinabing let thine heart keep thy commandments, it is out of our love, it is out of our happiness, it is out of our pleasure, it is out of our willingness. Pag sinabing heart, talagang effective yan. Talagang mapapasunod talaga yan. Kaya yung puso natin, ang pag-keep natin sa commandments ng Diyos, it got to be by heart. My son, forget not my law. Pag sinabing forget not my law, do not exchange it for anything that will drag you, na maghihila sa iyo, magkokos sa iyo, kahit naman sa unrighteousness, sa ungodliness, sa sinfulness. Hindi dapat. Huwag mong kalimutan. Huwag mong ipagpapalit. Huwag mong ano pa mang bagay na ito ay malapas tanganan. Forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Pag sinabing keep my commandments, sinusunod mo, iniingatan mo, ginagawa mo, at ito ay talagang maingat mo na ino-observe sa buhay mo. Alam mo, sa buhay natin, kung hindi dumating sa atin yung light o yung liwanag, sino ba ang liwanag? Di ba sabi ni Lord Jesus Christ, I am the light of this world. Siya yung liwanag na dumating sa sanglibutang ito. Hindi lang basta liwanag na magbibigay ng kaliwanagan sa kadiliman ng mundong ito. But it is the so-called magbibigay ng liwanag sa eternal darkness na ating patutunguhan. Magbibigay ng liwanag sa eternal light na ating kakamtin. Kaya napaka-importante po nito. Ano bang dulot ng liwanag? Yung sasakyan, merong headlight. Yung mga bahay, merong liwanag. May ilaw kumbaga pa. Ang tao, mahalaga ngayon ang flashlight. Baka maya magdaan ka walang liwanag, meron kang magamit na liwanag. What is the purpose of the light? Ang purpose po ng liwanag, katulad ng sasakyan, para makita mo visibly ang dinadaanan mo. Para makita mo visibly ang tinatahak mo. It is more on about our eyesight. Para kung meron kang gagawin, makita mo. Meron kang pupuntahan, makikita mo yung daan. So, yung light ay napaka-importante. When in fact, kung basahin natin yung Biblia, bago nag-start ang Diyos sa kanyang creation, kung tawagin, anong ginawa ng Diyos? Una niya ginawa ang light. Praise the Lord. So, napaka-importante sa buhay natin. Do not ever start without the light of God. Do not ever do without the light of God. Kasi baka mamaya mapapahamak tayo. Baka mamaya, tingnan mo si Adam at si Eva. Tingnan mo si Lucifer. Tingnan mo yung 1/3 of angels. They despise the commandments of God. They despise the counsel of God. Nawala yung liwanag sa landas nila. Nawala yung liwanag sa buhay nila. Di ba nahulog sila sa ikinapahamak nila? So ganun din, mag-drive ka na walang liwanag, aksidente ang marating mo. Lumakad ka sa walang liwanag na madilim, mahuhulog ka kung saan ka mahuhulog. Kaya ganun, napaka-importante. So light, it is all about visibility. Light, it is all about the vision. Pag sinabing vision, kaya makikita mo dito sa Davao, meron ditong tinatawag na vision optical. Because vision optical
ito po ay naghahatid ng impact sa makakabasa nito. Vision, it is all about seeing things. Vision, this is all about na maliwanag yung iyong paningin. Ganon din sa banal na salita ng Diyos. Ganon din sa buhay natin. We need the vision. Now, what is the use of the vision if you don't have the brightness, the light, para makita mo ng husto yung iyong landas? Kaya anong sinabi dyan? Basahin natin. Proverbs 29 verse 18. Praise the Lord. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Ayan. Where there is no vision, the people perish. Like what happened? Yes, meron ngang vision na inilagay ang Diyos sa sarili nating katawan. But that is just a seeing eye of literal material things that could be seen. But the most important seeing eye is the light of God, is the vision of God na magsushow sa atin what is the reality sa daan na yan pag yan ay dinaanan mo. Tingnan mo si Jesus Christ. Anong sinabi niya? Ito ang daan ng kapahamakan. Ito ang daan ng buhay. Di ba? Tinuturo ni Lord Jesus Christ ano ang patutunguhan sa daan na ito at ano ang patutunguhan sa daan na isa. Kaya, importante, we need the vision of God na magtuturo sa atin what is the end of that way, what is the result of that way, what is the consequence of that way. So kung wala yan, kung walang pagpapahayag ng daan na magbibigay sa atin ng exact and accurate interpretation or result, wala, pahamak tayong lahat. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Bakit sa law? Bakit sa batas ng ating Panginoong Diyos? Kasi dyan sa batas ng ating Panginoong Diyos, yan ang liwanag ng ating landas. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan yung liwanag ng ating landas. At napaka-importante po niyan na ito po ay ating ingatan ng husto. Para ikaw ay malayo sa kapahamakan, para ikaw malayo kahit paman sa ano pamang landas na maghahatid sa iyo sa kalungkutan. Alam mo kasi ang tao, pag nakagawa ng mali sa mata ng Diyos, pag nakagawa ng hindi tama sa mata ng Diyos, meron niyang tinatawag na consequence. Malungkot ka. Nandyan yung guilt sa puso mo, sa isip mo. Wala kang kaliwanagan. There is no peace to the wicked, saith the Lord. Yes, ang mga wicked sumasaya sa sanglibutang ito, but there is conviction. But there is a so-called conscience na paggagawa ka ng mali sa mata ng ating Panginoong Diyos. Even the flesh is rejoicing, but your soul is sad, malungkot. Hindi ka masaya. But if you keep the law, you are happy. Bakit ka happy? Basahin natin. Psalms 103:17 hanggang 18. Praise the Lord. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, to such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. Yan. Pag sinabing the mercy of the Lord, the favor of the Lord. Pag sinabing the mercy of the Lord, the blessings of the Lord. And what kind of mercy is there? Anong mercy na meron dyan? Everlasting. It is an everlasting. The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him. Ano yung ibig sabihin yan? Doon sa may takot sa Kanya. Yung nag-o-observe ng statutes ng commandments ng Diyos. This is the so-called indication na ang tao may takot sa Diyos. Ang indikasyon, he keep his commandments. Kaya doon ang mercy ng Diyos sa may takot sa Kanya.
Ano pa? Yung righteousness niya, doon din sa kanila na may takot sa Kanya. Kaya napaka-importante po na itong ating pag-keep ng Kanyang commandments, this has to be through the fear of the Lord. Kasi the fear of the Lord is clean, enduring forever. The whole duty of man to God is to fear God and to keep His commandments. So, you are safe. Safe ka dyan sa mga bagay na yan. Ano pa ang mararamdaman ng tao pag ikaw ay naging priority mo sa buhay mo, yung iyong obedience sa kanyang mga commandments? Basahin natin. Ecclesiastes 8 verse 5. Praise the Lord. Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. You see, napaka-importante po nito. You know, ang karamihan ngayon ng mga sasakyan, karamihan ngayon ng mga gadgets like lampshade, sasakyan, ang karamihan ngayon, ang technology ngayon, meron ng mga tinatawag na sensors. Anong sensors? May mga senses sila. Minsan nag-drive kami sa Canada, nag-arkila kami ng malaking sasakyan. Yung GM ba yun? General Motor. Napakalaki. Napansin ko while I'm driving, may sensor yung kanyang wiper. Pag medyo mabasa siya ng ulan, automatic yan mag-wipe. Dahil it was yet dark sa biyahe namin, automatic yung headlamp niya mag-ilaw. Pag walang kasalubong, automatic mag-high siya. Pag meron siyang na-detect na ilaw na opposite direction, kusa siyang mag-low. So, ngayon, ang lampshade ngayon, i-touch mo lang, may sense siya. Mag-off siya. I-touch mo uli, mag-on siya. So, kung ganun ang mga bagay sa sanglibutang ito, nilagyan nila ng matatawag nating sensors. Sa spiritual din natin, dapat ganun tayo. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi dyan, whoso keepeth the commandment shall feel no evil. So, ang tao may senses. Pag ikaw ay naging obedient sa commandments ng Diyos, mararamdaman mo. Wala kang katakutan. Mamatay ka man, mabuhay ka man, wala kang katakutan. Wala kang worries because God is your protector, is your provider, everything. He can take care of you. So, walang evil na mararamdaman. Meron kang sensor na wala siyang mararamdaman na ikakapahamak, ikakasama. You will not be alarmed, kumbaga pa. And a wise man's heart discerneth both time and judgment. See, pag sinabing discerneth, nasisense mo. Napaka-importante. Alam mo, ang mga sasakyan, meron na rin ngayon tinatawag na 360 degrees of video. Meron na siyang video na 360 degrees. Na pag mag-atras ka, makikita mo anong nasa likod mo, makikita anong sa right side mo, makikita mo ang object sa left side, makikita mo rin yung object sa front. So, masisense niya ang distances, mapoproject niya ang lahat ng mga bagay which is nasa paligid mo. So, malayo sa iyo na mabunggo ka, malayo sa iyo na makasagi ka. So, ganun din sa buhay natin. Pag tayo ay may takot sa Panginoong Diyos at by heart, we keep His commandments, madidiscern natin, masisense natin, both judgment and time. Praise the Lord. Yung time at yung judgment, madidiscern natin. So pag sinabing time and judgment,
Pag sinabing time, on time, accuracy, the so-called, yung pinaka-oras moment na ikaw ay saved, madidiscern mo yan. Yung judgment, kung tawagin, madidiscern mo rin ang judgment ng ating Panginoong Diyos. Whether you are subject to be cursed, whether you are subject to be blessed, whether you are subject to be neglected or to be rejected, or you are subject to be accepted. Either you will be heard through in your prayers to God, or you will be denied sa lahat ng mga prayers mo. So meron tayong discernment. Meron tayong senses. Merong mga spiritual sensors na nilagay ang Diyos sa buhay natin. Awareness, kumbaga pa. Yan napaka-importante po na gusto ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Hindi lang mga sasakyan, hindi lang mga gadgets na nilalagyan ng mga ganon to be safe, to be secured, to be accurate. Ganon din ang ating body. Ganon din ang ating buhay. Kung iniingatan natin yung mga bagay na yan to avoid accidents. Ano kaya yung ating kaluluwa? Hiingatan natin ito above all things. Kasi ito yung pinaka-lasting, ito yung pinaka-accurate na nakakaramdam kung anumang kapalaran ilalagay tayo ng Diyos. Praise the Lord. Kaya napaka-importante. If you keep the commandments of God, you will feel no evil. There is no danger. There is no such dreadful things na iyong mararamdaman. You have peace in your heart. Kaya wala nang ibang hinihingi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Wala na siyang katungkulan na hinihingi sa atin. Yung tinatawag na duty. Alam mo yung duty. That is your obligation to do. Duty, that is the task na ibinigay ng boss mo na ingatan mo, gawin mo. Tulad yan, security guard. Ano ang duty ng security guard? Kaya nga, security. Gusto ng amo niya, i-secure ang establishment niya. Ano pa? Gusto ng amo niya, gwardyahan yung kanyang establishment. So, ganun din po sa buhay natin. Yung kaluluwa natin, this must be secured. Yung kaluluwa natin, this must be guarded. Di ba? Mayroong awitin dyan. Guard your heart. Steve Green, no? Si Steve Green, maganda pakinggan yung awit. Maganda yung mensahe. Guard your heart. At ang banal na salita ng Diyos sa Amos, alala niyo yung Amos chapter 5. Hate the evil and love the good. Establish judgment at the gate of your heart, so that the God of Joseph, the remnant of Joseph, will be gracious unto you. So, ganun, napaka-importante sa buhay po natin. So, what is the whole duty of man to God? Basahin natin, Ecclesiastes 12 verse 13. Praise the Lord. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yeah. So, if you keep your duty to be always done by you, masaya yung amo mo, masaya yung Diyos mo, masaya yung master mo. So, sino ang magbe-benefit ng reward? Sino ang magbe-benefit ng blessings ng Panginoong Diyos? Ikaw mismo, sa sarili mo. Kasi ginagawa mo yung duty mo. Ginagawa mo yung obligation mo. Ginagawa mo yung utos ng ating Panginoong Diyos. So napaka-importante. At ano naman pala ang maging consequence? If we do not keep our whole duty to God, ano naman din ang maging consequence if we despise the commandments of God, if we disobey the commandments of God? Dapat din natin huwag iwala sa isip natin. Dapat din huwag nating iwala sa buhay natin. Kasi yan yung liwanag ng ating landas para iwasan natin ang lahat. Alam mo lahat ng daan sa sanglibutang ito.
it is needed to be lighted to avoid accidents. So ang yung visibility ng roads as much as possible, even streets, matawag natin, kailangan merong street lights. Kaya nung nagkaroon ng ilaw dito sa ating compound, nilagyan ng Davao light, di ba masaya tayo? Because lighted na siya. Kasi maraming ahas dito. Ano pa? Maraming mga kakatisuran sa daan. Ano yung kakatisuran sa daan? Maraming bato na kausbol, maraming mga ugat ng kahoy na tawag natin, nakalabas sa lupa. Ano pa? May mga lubang-lubang. Anong lubang-lubang? May mga malalim na mga part ng ating dinadaanan kasi hindi pa ito cemented, hindi pa ito asphalted. So, kung maglakad ka dyan, walang ilaw. Mamali lang yung mga steps mo dyan. Baka matapilok ka. Alam mo, pag natapilok ka, ano yung ankle mo? Madislocate. Nako, sabihin ko po, masakit yan. Hindi ka na makalakad ng husto. So, ganun din sa spirituality po natin. Praise the Lord. We must be always lighted. We must always walk in a secured and guarded road. Kaya, dapat alam natin anong maging consequence if we do not keep His commandments. Basahin natin. Proverbs 13, verse 13. Praise the Lord. Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. All right. Napaka-liwanag po nito. Ang salita ng Diyos never revealing something nonsense. The Word of God is so accurate. The Word of God is so faithful. Kaya nga sinabi diyan, my word shall not return unto me void. Pag sinabing void, non-effect. Pag sinabing void, useless. But sinabi niya, my word shall not return unto me void. Ano ibig sabihin yan? Once the Lord magpalabas siya ng statement niya, hindi yan maging non-effect. Kung ikaliligtas man to those who keep it, sigurado yung kaligtasan maangkin. Kung destruction man ang magiging outcome to those who are deserving or who is worthy to be destroyed because you despise, you disobey. Yung destruction, sigurado yan. Mangyayari yan. Kaya nga sinabi dyan, my word shall not return unto me void, but it shall accomplish. Mangyayari ang destruction if you are being warned na madidestroy ka pag ito ay nilapas tanganan mo. Yung destruction, darating talaga yan. Ang impyerno, darating talaga yan. Ang second death, darating talaga yan. Ang eternal separation from your Creator, darating talaga yan. Di ba? Napakahirap. Yun lang pinakita ng Diyos dyan sa LA. Yung sinabi nila na, that is the reason why zero ang God, the creator of the universe, because this town is a godless town. Proud pa sila. Tingnan natin yung godless town, kung meron bang buhay na mag-exist dyan. Tingnan natin yung godless town, kung meron bang comfort. Tingnan natin yung godless town, kung meron mang ma-establish dyan. Mabuti hindi buhay ng tao ang dinestroy ng Diyos. Yun lang mga bahay nila, yun lang mga sasakyan nila, yun lang mga properties nila. Para ipadama ng Diyos sa kanila, if you are a person who is a godless, pag ikaw ay siniparate mo yung buhay mo sa nag-create sa iyo, you don't have any comfort, you don't have any blessings sa buhay mo. Kaya ganun, napaka-importante yung nakikita natin, na distraction sa unahan natin if we despise His Word.
shall be destroyed. Sinabi dyan. But he that feareth the commandments shall be rewarded. Kaya, napaka-importante. Do not ever disobey. Huwag nating i-disobey. Huwag nating i-disobey ang banal na salita ng Diyos, nor despise it. Basahin pa natin, Proverbs 15:32. Praise the Lord. He that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. Ayan. Huwag mong i-refuse ang instruction. Ang Word of God is the instruction of life. Ang Word of God is the instruction of the kingdom of God na makarating ka dyan. Do not despise it. Do not neglect it. Huwag mong i-despise yan. Kasi ang sarili mo lang ang sinasaktan mo. Ang sarili mo lang ang ipinapahamak mo. Ang sarili mo lang ang pinapalayo mo sa kaligtasan. But he that heareth reproof getteth understanding. Reproof, yung bang sawayin ka. Reproof, yung bang i-correct ka. Reproof, yung bang tutuwirin ka. Nag-humble ka, nag-acknowledge ka, nag-repent ka, nag-stop ka na sa mga kamalian mo. Gumawa ka na sa katuwiran. Gumawa ka na sa tama at acceptable in the eyes of God. So, that is understanding. You're a man of understanding. You're a man of wisdom. No, meron kang kaalaman sa buhay mo. Kaya, sa buhay natin, kailangan talaga natin lumakad na may liwanag sa ating landas. Basa pa, James 1:22. Praise the Lord. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Yan. Ayaw mong ma-deceive sa sarili mo mismo? Ayaw mo ma-snared sa sarili mo mismo? Then, sinabi dyan, be a doer of the word, not only a hearer. Oh. So, ibig sabihin yan, hindi ka lang tagapagpakinig without keeping it. But you are a hearer and a doer. Or else, pag hindi natin yan ginawa, we are deceiving ourselves. No, dinideceive natin yung sarili natin. Kaya napakahalaga, hear and do. Hear and keep the commandments of God para hindi tayo mahulog na Alam nyo ba yung sinabi kanina, yung distraction na nagdi-despise sa kanyang mga words, sa kanyang mga commandments, sa kanyang mga statutes? Now, sino ba ang makakakip ng commandments ng Diyos? Di ba sinabi dyan, he that hath my commandments. Sino ang magkakaroon ng commandments ng Diyos? Di ba yung nakikinig? Di ba yung bumabasa? Di ba yung nagbibigay ng kahalagahan sa buhay niya, sa banal na salita ng Diyos? As much as possible, you have to allocate time for that. You have to allocate moment for that. You have to allocate precious quality time for that. Praise the Lord. Ngayon, hindi lang enough yan. He that hath my commandments and keepeth them. Yung nag-iingat niyan, yung gumagawa niyan, yung sumusunod niyan. Sila yung totoo na umiibig sa Diyos. At ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila. No, napaka-importante yan. God is revealing His own self to you so that you might have your God that will keep you, para meron kang Panginoong Diyos na mag-iingat sa iyo. Meron kang Panginoong Diyos na mag-grant sa lahat ng iyong prayers. Napaka-importante niyan na hindi mahiwalay sa Diyos. Napaka-importante niyan na hindi ka malayo sa Diyos. I-reveal ng Diyos yung sarili niya sa buhay mo. Kaya, don't be like unto those who are professing Christians. Huwag nating gawin yung mga professing Christians. Baka makasali tayo dyan. Basahin natin Titus 1:16. Praise the Lord. They profess that they know God,
But in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Yan. See? The so-called disobedience. What is disobedience? Despising the commandments of God. What is disobedience? Transgressing the commandments of God. What is disobedience? Disregarding the warnings of God through His precious words. Pag yan ay ginawa natin, disobedient tayo, wala. Kahit ano pang profess natin, kahit ano pang salitain natin, kahit ano pang ihahayag natin, kahit pa pure word of God, kahit pa truth of God ang hinahayag natin, pero sa sarili mismo natin, we are disobedient, wala rin saysay. Napakaliwanag niyan. At useless, maging professing lang tayo, Christian, maging magaling lang tayo magsalita. That is no use. They profess that they know God. If they talk about God, they can explain, they can reveal. They know. But in works, sa application na, sa keeping of the commandments na, sa observing of the statutes of God, to be godly, to be righteous, and to be holy, wala na. Zero. Hindi maasahan. Pag may mga tukso dyan, may mga pagsubok dyan, hindi ma-apply yung salita ng Diyos. Huwag nating gawin yan. Kailangan talaga natin ma-apply natin. Ano pa? Being abominable. Yung mga inuutos ng Diyos dito sa Bible na abomination, ginagawa. Yung pinagbabawal, ginagawa. Ano yung mga pinagbabawal ng Diyos? Ang daming mga pinagbabawal ng Diyos dito na mga abominations. Yung mga panamit na pinagbabawal ng Diyos. These are abomination. Para lalaki, para babae, we must have the proper clothings. Ano pa? Yung mga lalaki na pumapatol ng kapwa lalaki. Yung mga babae na pumapatol ng kapwa babae. These are the abominations in the eyes of God. Yung pag-commit ng fornication, yung pag-commit ng adultery. These are abominations in the eyes of God. Say, magaling ka magsalita, pero yung mga gawa mo, abomination in the eyes of God. Useless. So, ano ang mangyayari? Ano pa? Unto every good work, reprobate. You know what is reprobate? Hindi ka maasahan na maingatan mo ang mga statutes of God. Sabihin mo, hindi kasi tinuro sa amin yan eh. Ano palang tinuturo sa inyo? Is it the word of God or it is the commandments of man? Diba sabi ni Jesus Christ, keeping the commandments of man is rejecting the commandments of God. So saan ba ang ating i-priority? The commandments of God or the commandments of men? Kasi hindi kasi tinuturo ito sa amin since pa. Oh, tingnan mo. So ano pa lang tinuturo sa inyo? Ano pa lang tinuturo sa mga churches? It must be cover to cover the word of God. All the abominations must be avoided. Kailangan natin yan iwasan. Hindi maasahan. Ang galing magsalita. Dapat hindi tayo ganon. Magaling ka magsalita. Pagdating na ng mga abomination, ginagawa mo. Pagdating ng mga tukso, pagsubok sa buhay mo, reprobate. You cannot stand. You cannot be able to show what is good and acceptable in the eyes of God. Useless lahat yan. So anong mangyayari? Ano ang magiging result? Anong magiging consequence? Pag yang magaling lang tayo magsalita, pero sa gawa, reprobate. Basahin natin. Last verse. Ephesians 5:6. Praise the Lord. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Ayan. Porke ba hindi tinuro ng pastor, pero nandyan naman sa Biblia, mas pinapaniwalaan mo pa yung pastor? Kaya nga sinabi dyan, let no man deceive you. Huwag kang magpadaya ng ninumang tao sa sanglibutang ito. But
Anong sinabi dyan? Let no man deceive you with vain words. Any teachings, any preachings na go against sa kanyang commandments, sa kanyang truth, sa kanyang statutes, sa lahat na nakasulat dito sa Biblia. That is vain words. Bakit vain words? Hindi yan kapaki-pakinabang. Kaya, huwag nating sabihin, hindi kasi tinuro sa amin. Kasi nung una pa yan, walang sinasabi ang pastor namin. Pero may sinasabi ang Bible. Pero may sinasabi ang banal na salita ng Diyos. Which ang ating paniwalaan. Baka mahulog tayo sa disobedience from the statutes, from the commandments of God. You know what is the consequence? The wrath of God. Poot ng Diyos. Now, kung wala kang senses, wala kang discernment sa mga bagay na yan, because you neglect the Word of God, because you refuse to understand the Word of God, or to apply sa buhay mo, anong mangyayari sa buhay mo? Wala kang discernment. Wala kang liwanag. Bakit? Dahil mismo ang commandments ng Diyos, hindi mo binalagay sa puso, hindi mo iniisip, hindi mo minimeditate. Lagi yung commandments ng tao ang pinaghahari mo. Kasi ito kasi ang turo ni pastor, wala naman siyang sinabi ng ganyan. Ilang beses na ako nakapagsimba. Pinapaintulutan man kami ng ganito, ganyan-ganyan. Sino ba ang tagapagligtas natin? Ang pastor? Hindi. Ang tagapagligtas natin, si Kristo. Anong ginawa ni Kristo? To fulfill the Word of God from Old Testament to the New Testament. Yes, may mga ni-revise siya to improve it. May mga ni-revise siya to perfect it. Praise the Lord. So kaya nga, keep in touch with Jesus. Diyan tayo kay Lord Jesus Christ. Patuloy tayong makatitik dyan. Patuloy tayong nakasubaybay dyan. Kasi siya yung author and the finisher of our faith, our spirituality. Kaya, to God be the glory. Remember this, Proverbs 19:16. He that keepeth the commandments, or the commandment, keepeth his own soul. But he that despiseth his way shall die. What is that? The wrath of God. Where is the wrath of God? In hell. Ang impyerno, that is the place of the wrath of God. Now, iba pa naman matakot, iba pa naman magalit ang Diyos. The Bible says, no one can stand once God will get angry. Pag magalit ang Diyos, wala makakatayo. You cannot stand. Kaya, kahit pa sabihin mo, kung mamatay ako, platinum ang ipagawa kong kabaong. No. Kung mamatay ako, I will ask my family to make extra size of coffin kasi palagyan ko ng 12 fire extinguishers. No, you cannot stand. Kahit pa man sa wrath of God, you cannot make anything to avoid the wrath of God. Wala makaka-avoid niyan. Pero nagbibigay ang Diyos sa atin ng time. Nagbibigay ang Diyos sa atin ng wisdom. Nagbibigay ang Diyos sa atin ng understanding. Nagbibigay ang Diyos sa atin kahit pa man ng pamamaraan to avoid it. Praise the Lord. How to avoid it? Keep the commandments of God. Do the word of God. Yan ang pinaka solution to avoid the coming wrath of God. Kaya nga si Paul, kung mag-preach si Paul, he preaches the wrath of God that will be revealed from heaven, against whom all ungodliness, all unrighteousness. Sino sila? Who refuse to be godly, who refuse to be righteous. Anong nangyari? Anong beforehand? Prior to that, anong nangyari? Bakit naging ungodly? Bakit naging unrighteous ang mga tao sa mundong ito? Refusing to keep the commandments of God, which is the righteousness, which is the godliness. Praise the Lord. Do not refuse it. Do not stop it. Kaya, napaka-importante. Kaya doon sa visitation namin sa Malaysia, alam mo ang pinaka-drive lagi sa mga preachings,
Huwag niyong hayaan mahinto ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. Let us uphold, let us protect, support the work of the ministry. Kaya kinakailangan ma-establish ang mga kongregasyon dito. So to establish any congregation, there has to be a tabernacle. There has to be a sanctuary. Kaya ang drive doon na laging claim the covenant of God, that God will prosper you. Because as our soul is prospering, God also will bring us to prosperity. Paano tayo makabili ng property? Paano tayo makatayo ng simbahan? Para stable ang ating sanctuary. Generation to generation, makinabang ang mga kaluluwa. Souls are passing. Importante ligtas. Souls are coming. Importante hindi mawala. So yung ministry, yung sanctuary, yung feeding of the flock must be established in this country. Doon kami sa Malaysia during our visitation. Praise the Lord. Kaya may mga spots doon na dapat ma-establish. I-pray natin. Sandakan, Samporna, Srimosta, Kulta, Kinabalo. Ito yung mga areas where the children of God are there. Kung saan yung mga children of God, let's believe, let's pray, let's claim the blessings of God para ma-establish yung work of the ministry. Kaya lagi ko silang ini-encourage. You will be buying, you will be possessing properties for the work of the ministry's sake. Praise the Lord. Kung meron mang pinakamahalaga na establishment sa sanglibutang ito, it is not the gold plant. It is neither the generation o generator na mag-generate ng power supply. It is not even the water supply. Kasi itong lahat for only temporary matters. Ang pinaka-importante na establishment sa sanglibutang ito, where the Word of God is being preached, where the Word of God is being teach, where the Word of God is being observed. Ito na. Kaya nga David said, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Kaya wag tayong magpakulang sa spirituality natin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.